Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes mga Lodi. At alam nyo na mga idol, anong sinabi ni Jeblo mga Lodi, 'di ba? Sabi ko sa inyo, andito lang tayo kahapon, no? Mga idol, andito lang nung binasag niya yan. Tandaan nyo ba 'yon kahapon? 'Di ba? Sabi ko sa inyo, pag nabasagin niya tong $2, mga idol, direkta na yan, no? Direkta na sa Gedli yan. Mga kita niyo yan? Oh. So, 'di ba kahapon magkano yun sa 8,000? Oh, ngayon nasa 16,000 eh. Yung ano natin, yung pay natin to na halagang 2.4 lang, 2.6. Oh, panalo na agad tayo, mga idol. Gravity so panalo natin 998 oh. Grabe naman 'yan. Pero na-reset na to kasi. Pero ang puhunan natin dito 2.6 lang. 'Di ba? Oh, ano nang nangyayari? Ano nang sabi ng mga ano diyan? 'Di ba? Gusto ko na nga ibenta 'to eh. Isipin niyo pag binenta ko tong pie na 16k, pwede na akong bumili ng tigpa 5k na tatlo. Bibili ako ng Ondo, XDC, tsaka Algo. Na tigpa 5,000. Pwede na. No, iwan ko na tong pie. Para makuha ko na lahat ng ISO na coins. Mga Lodi. 'Di ba? Kaya lang kulang pa pala ng IOTA tsaka Quant. Pero okay na sa akin yung XDC Ondo. Kasi yung Ondo importante rin yun eh. Tsaka yung Algorand. Yung Ondo hindi ata ISO yun. Pero gusto ko yun eh. Kasi merong malupit na plano dun eh, mga Lodi. Di ba? O, kita nyo yan? Mga Lods, grabe. Tapos panalo pa tayo ng trade na 1.6. Nag-trade ako kahapon sa pay eh. Oh, panalo pa tayo ng 1.6 mga idol. Gravities naman si Pai. Grabe yung bigay. Tingnan nyo. Boom. Tingnan nyo to. Mga idol. Oh, kasi niisip ko habang mababa pa yung XDC, yung Ondo nga medyo ano na ngayon eh. Nag-okay na yung Ondo eh, medyo nag-recover na eh. Dapat makabili muna ako nun eh. No? XDC, Algorand, wala ata dito sa top 100 yun. Pero kita niyo yung pa yun, laki, isang bilog oh. Grabe, isang bilog. Mga loads, di ba? So, ayan na, ayun yung pie natin. Tapos, mga idol, medyo malupit yung mga news natin ngayon, no? So, bago tayo mag-start, palike muna ng video kung gusto nyo na magintong content. Update tayo sa crypto, update tayo sa mga coins, NFT, at kung ano-ano pang crypto news. Mag-subscribe na kayo. Yan, libre lang yan, ha? Libre lang mag-subscribe, mga idol. No? So, ayan. So, yan, bumababa na, oh. Benta ko na. Hindi, ganun din naman naramdaman natin dito ka. Uy, bumababa na, oh. Ayan, nakita niya. No. Uy, bumababa na, benta ko na ba? Pero hinayaan ko lang, hindi lumipad siya. Oh, ayan, sobra pa yung lipad. Oh, tapos eto, biglang bumagsak. Uy, sayang, di ko nabenta dito. Bumaba na. Uy, grabe, dito na, sayang. Hindi ko nabenta sa taas. Pero nung hinayaan ko lang, ayan, bumalik na siya dun. Yung iba kasi, nakakatawa yung iba mga Lodi. Kung hindi ka naman trader, tas long term yung iyong plano, huwag kang maapektuhan sa mga ganyan. Basta alam mo kung saan ka nag-invest. Alam mo kung ano yung hinuhold mo. May tiwala ka sa project ng hinuhold mo. Kahit ano pa mangyari dyan, isipin mo agad na dahil may tiwala ka dun, aangat yan. Ganun lang yun eh. Pero kung trader ka, ay lahanin mo yung mga pagbagsak niyan. Tangin, hindi ako napag-position dito. Sayang, long sana ako dito sa ano na to. Isang beses lang ako nag-trade kahapon sa Pi long, no? Ito nung bumabato dito, mga idol. Tapos nung lumipad yan dyan, tinake profit ko na, pero hindi na ako nag-trade ulit kasi umalis ako eh. Isang beses lang tayo nag-trade. So, ayun yung ating malupit na experience dyan kahapon. Grabe, no? So, ang dami nagsasabi, ano daw, scam daw. Hindi, joke lang. No, kasi ito naman sasabihin ko, mga idol. Kasi yung iba, halimbawa, kasi saan ba tayo unang-unang bumili ng Pi? Dito tayo bumili, nag 0.6 eh. 'Di ba? So, ano nag-pump yan? 'Di ba? Syempre, ihinold lang natin. 'Di ba? Hinold lang natin hanggang lumipad siya dito. Yung iba sinasabi, anong nag-pump dito? Ay, yung nag-pump diyan. Sabi, grabe, nag $1.7 na si Picoin, si ako na bumili. Mataas na. Sana pag bumaba bibili ako. Biglang nag-drop dito. Imbis na bumili dito, anong iniisip? Ay wala na yan, scam na yan, pababa na yan, nagbenta na yung mga pabagsak na yan. Ayun, hindi bumili. Ngayon nasa na? Nandito na. Kasi nga
pag di nyo wala naman kayong tiwala sa project, mas maganda na iwanan nyo na lang. Doon na lang kayo sa project na may tiwala kayo, no? Kaysa mamblema kayo dito, mga idol, no? Eh, yung iba kasi may tiwala eh. Ako nga, sabi ko nga, ina lang, sabi ko nga, makumpleto ko lang ng 100, kaya lang, nung kaka-buy and sell ko, hindi ko na buy and sell ng huli. Hindi tuloy umabot ng 100 yung pay ko, 98 lang, oh. 98 lang. So, kulang pa rin dalawa. Oh. So, pero, sige, titignan natin yan, mga idol, no? So, ayun yung pay natin, grabe, no? Ang daming, ito ngayon yung trending na coins, eh. Mga lodi, ikaw ba naman, nag-isang malaking mundo ka, oh. Oh, ayan, oh. Oh, di ba? So, mag-news na tayo. So, grabe ang Fear and Greed ngayon, mga lodi, nasa 10 ang Extreme Fear, gravities. Extreme Fear, mga lodi, grabe, no? So, maraming nagbebenta ngayon, maraming na-liquidate, nako, maraming nag-take profit, nag-stop loss, madami, no? Gravities, no? Ayun yung epekto. Pero ako kasi hindi ko nararamdaman yan, mga idol, eh. Kasi, sige, sabihin na natin, ito yung mga hold ko ngayon. Bukod to dun sa iba nating hold, ha? Pero ito yung hold natin ngayon. Kung titingnan ko dito, yung Cardano ko kasi, binili ko to tigpa 5,000 lang eh, lahat ng to, mga lodi. Lahat ng to, yung 4 na yan, ay 5 na yan, binili ko to tigpa 5,000 pesos. Kaya kung papansinin nyo, yung ADA ko, kasi pala ako dito, DCA pala. So, pero, magkano lang DCA ko dito? 800. Ewan ko kung ba't ganito nakalagay, 1,000 yung negative ko. Pero, sabihin natin, sige, 1,000 negative. Okay na yan, 1,000. Dito naman sa XRP, hindi 67,000 yan na. Ewan kung ba't naging 67,000 to. Pero sa Pi natin, 9,000 yung positive natin. Sa Telcoins natin, 600 pa yung positive natin. Sa HBAR, talo tayo ng 1,000. Ganoon din sa XLM. 'Di ba? Pero ito, mga paper loss pa lang to, no? So, hindi pa to, kumbaga, kapag binenta ko to, ngayon, talo ako ng 1,000. Pero kung hihintayin ko yan, tulad nito, ito nga, positive tayo, panalo tayo 9,000. 'Di ba? So, sa akin, hindi ko ramdam yung, natalo ako ngayon. Hindi ko nga yun. Kasi nga, nasa 30 nga lang to, 25, oh. sa totoo lang, 25 lang talaga to kasi tigpa 5,000 na 5 coins lang yung hawak ko. O ngayon, biglang naging ganyan na. Hindi ko alam kung ano nangyari, kaka-buy and sell natin, palit-palit lang naman yan. 'Di ba? So yung iba, nalulungkot kasi durog, pero ako hindi ko kasi ramdam eh. Kasi nga, ito si Pai, meron tayo, buti na lang. Siguro kung wala ako nito, medyo malungkot ako ngayon, no? Medyo drop siguro tayo ngayon. Kaya lang, hindi, panalo yung portfolio natin eh. So, ayun yan ha. So, grabe, Fear and Greed natin, nasa 10 lang, gravities naman. Mga lodi, talagang maraming takot ngayon. Ito rin yung isang reason sa tingin ko, dahil in-announce dito ni Trump, no, na 25% sa European Union, no, European Union, mga idol, no. So isa yan sa natin reason. Ito naman, putik yan. Ito, gusto kong kuhanin yung thoughts nyo dito, mga lodi, ha? Itong breaking news ng Bitpinas, mga lodi, kasi si Zizi na nagsabi, si Zizi ng Binance, si Changpeng Zhao, si Changpeng Zhao na nagsabi, sabi niya, local player, no, sa Pilipinas, local player was blocking Binance from securing license to operate in the Philippines. Yung mga humaharang na yan. Sino ba yung mga humaharang na yan? Mga idol, alam nyo, itong gobyerno natin ngayon, grabe corruption ngayon, mga lodi. Sobrang garapalan. Hindi na ako nanonood ng TV eh. Kasi nakikita ko lang yung grabing garapalan ngayon, mga idol eh. Ay! Pilipinas, nangyari? Mga lodi, no? So, tignan natin yung mga comment dito, no? Philippine Crocs is blocking. Sabi dito, joint force yung nagbablock sa Binance ever since. Name it, GCash, Maya, CoinsPH, PDAX, and other market share on existential threat daw ang Binance sa kanila. Ayaw nila mag-improve ng operations nila para at par with Binance offer service about global. Yan.
Kahit na mag-sacrifice ang mga Pilipino na maka-access at gamit ng Binance service basta ma-secure or hindi mabawasan ang market share nila. Alam nyo kasi dito sa Pilipinas, inang inaano talaga eh. Ewan ko na lang, grabe yung mga tao dito. Kaya ako hindi talaga, meron na akong sa totoo lang, meron nga akong Maya meron din akong speech pero hindi ko ginagamit. Siguro kung per emergency lang, no, kung may mangyari. Pero alam niyo mga idol, yung Binance #1 na crypto exchange sa buong mundo, kung hindi yan ban sa Pilipinas, kahit may 6 digit ako, hindi ko ilalagay sa Trezor basta nasa Binance eh. Ganun ako katiwala sa Binance lalo na dati nung available pa siya dito, no? Ganun ako katiwala sa Binance. Pero tignan niyo yung nga lang dito sa atin eh, pag mag-withdraw ka na biglang nagiging maintenance eh, di ba? Naalala niyo yung dati kapag mataas yung SLP biglang magme-maintenance yung yung mga local exchange, ayaw magpa-withdraw, biglang bababa ni SLP, di ka na makaka-withdraw ng mataas kasi not available mag-withdraw sa kanila eh, di ba? Kaya taragis talaga yung mga yan, walang kakwenta-kwenta yung mga yan, yan. Kaya ayoko rin dyan sa dyan. Ewan ko ba? Gigigil ako sa mga to eh. Ayan, binablock daw ng local player. Sino ba yung mga local player? Alam nyo na yun, no? So, ayan, mag-comment na lang kayo kung anong thoughts nyo dyan. Sabi ko dyan, tama lang yan, Jebloy, block nila, ganyan. O kaya, kung ano mang gusto nyo. Yeah? So, ito naman. Ito na yung update natin sa Bybit, no? FBI confirms North Korea. Kinonfirm na nila na yung massive 1.5 billion crypto hack is North Korea nga, no? Yung behind the massive hack, no? The FBI says North Korea cyber group Trader Traitor. Hindi pala Lazarus eh, di ba? Trader Traitor stole 1.5 billion from crypto exchange Bybit last week. Some of the stolen assets have already been converted into Bitcoin and spread across thousands of blockchain address. The funds are expected to be laundered and cash out. The FBI urged crypto platform to block transaction link to the hack, mga idol, no? So ito pansinin niyo Bitcoin, Ethereum, sila yung mga ginagamit, no, sa mga paghinahack, mga idol, no? Sila lagi Bitcoin, Ethereum. Yung Bitcoin tsaka Ethereum, mga idol, hindi yan US token. Mga lodi, hindi sila based on US. No? Kaya sa tingin nyo, kung ikaw, yung presidente ng US, mga idol, di ba? Magalit na naman. Gagalit na naman yung mga sutoy natin, Maxi, hayaan mo na, basta yun na yun. Sa tingin nyo ba, magiging reserve sila ng US? Kung unang-una, hindi sila lehitimong US coin, tapos nagagamit sila sa mga ganyan. Ayun na lang yung anuhin nyo dyan, mga lods, na? So, ito nga, sabi nga ni David Schwartz dito, mga lodi, are you telling us that quorum of Bybit's signers all blindly pulled the code they used to decide whether to sign transaction for the internet? So, parang sinasabi dito, mga lodi, pa rin na meron baka may inside job nga. O kung hindi inside job man, sobrang galing nung nang hack dahil hindi nila napansin yun. Diba? Sobrang galing, mga lodi, no? So, sabi nga dito ni Chiquito, one thing I learned in crypto, anything with the name safe is exactly the opposite of that, not safe. Ayun, sinabi niya dyan. So, anong masasabi niyo dito sa nangyayari ngayon? Ang daming issue ngayon, yung mga hack. Kaya nga sa tingin ko kaya bumaba yung market eh. Dahil sa mga ganito, yung tariff, yung hack na nangyari sa Bybit, 'di ba? So, ayan, gravities. Pero ito, good news naman to para sa akin. Kasi, nung December 2017, mga lodi, at December 17, 2020, nag-post si ZZ. Ito si ZZ sa Binance, nag-post siya, sabi niya, waiting for the new headline, Bitcoin crashes from 101,000 to 85,000. So, ano pa to? 2020 niya to hinulaan. Magkano lang ang Bitcoin nun? So, parang hinulaan niya lang yan. And then ngayon, nagkatotoo yung kanyang hula, di ba? Halos 100 nga, tapos bumalik tayo sa 84, 85 Nagkatotoo yung hula niya nung 2020. Ngayon, nag-post uli si CZ.
ganun pa rin, pero binago niya na yung presyo ng Bitcoin. Ang sinabi niya na 1 million to 985,000 Bitcoin. So, ayan yun ha. So, kung 2020 niya to hinulaan, umabot ng 4 years o 5 years bago nagkatotoo. So, itong 1 million tsaka 985,000, aabot din na. Siguro, pagdating ng 2030, baka pwedeng mangyari na 1 million or 985,000 yung presyo ng Bitcoin. Ayun yung sinasabi, parang pinapahiwatig niya dito. Bukod dyan, mga idol, sabi dito, active si CZ Binance founder said, Binance founder CZ says, no need to panic, Bitcoin won't die. So, ayun yung sinasabi niya. Alam niyo naman si CZ, si Michael Saylor, talagang mga bullish yan sa Bitcoin. Which is understandable yan, mga Lodi, no? Kasi talagang marami silang ganyan. Marami silang Bitcoin eh. 'Di ba? So, okay yan. Ako, mga Lodi, baka sabi, wala ka talaga anti-Bitcoin ka. Hindi ako anti-Bitcoin, no? Mga Lodi, gusto kong magka-Bitcoin. Kaya lang, yung Bitcoin kasi tinuturing ko siyang store of value, parang gold. No, parang gold yung sa akin. So, kaya nga hindi pa ako nakakabili ng sa kanya kasi inuuna ko muna yung mga altcoins eh. Kung lagi kayo nanonood sa akin dati pa, alam nyo na gusto kong bumili ng Bitcoin pagtapos netong cycle na to. Once na kumita tayo dito, pagdating ng bear market, bibili tayong Bitcoin. Di ba? Bitcoin, XRP, yun lang talaga bibiling ko eh. Di ba? Pero, ito kasi ito yung sinasabi ni Zizi. So, ni-report natin, which is, tama naman, di ba? Sabi ko nga, tama naman eh. Na Bitcoin won't die. Kasi bukod sa napakadami ng OG dyan, mga Lodi, marami na rin mga bansa may hawak niyan, mga Lods. At marami na rin mayayaman. So, hindi natin mapipigil din yan, mga Lods. No? Which is legit talaga yan. Ha? Eto naman, sabi nga natin sa mga ISO, sara mo. Balakid, sara mo yun. May ganun pa. Pogi No? Unso, dikloy, kuya, pogi Panes. Saan mo nabili yan, kuya? Kay Jaran to, hindi niya nabalik. Jaran. Ayan na. So, you could call it a pool house, sabi dito. Ano ba yung napansin dito, mga Lodi? Ito, hindi ko lang, parang casino ata to eh. Tama ba? So, parang casino siya, pero may kita mo dito, mga Lodi. Ayan, Stellar, Kita mo? Stellar. After Dark. Hindi ko alam kung pwedeng nasa casino yung Stellar, mga Lods. Ayan yan, So, meron tayo niyan eh. Diba? Meron tayo niyan. Tama ba? Ayan, XLM, meron pala tayo niyan. Pero maliit lang. Sabi ko nga sa inyo, etong nag-umpisa tayo ulit ng pag-i-invest natin ngayon, makikita nyo yan lagi na ito lang yung asset natin. Ayan, So, ipunin natin yan. Sabi ko nga, puro mga ISO. Sabi ko, sakto na to, 3. XDC, Algo. Tsaka, Ondo. Yun na lang. Tigba 5,000. Benta ko na tong Pi. Kaya lang, Pi din bubuhay dito eh. Ayan. Nalupit din talaga eh. So, ayan Tapos, Elon Musk, sabi niya rito, is Elon Musk dropping hidden clue about XRP? When asked about its name, Grok revealed it comes from the 1961 novel. Tinanong kasi kung ano yung Grok, no? But Grok. So, Grok revealed it comes from the 1961 novel, Stranger is a Strange. No? Stranger is a Strange Land. Ayun pala. But here's where it gets wild. Sabi dito, mga nagdi-decode ng mga clue. If you run Stranger in a Strange Land through a gematria calculator, guess what it decodes to? XRP gold standard. Ayun daw, mga idol, no? Coincidence? Hindi ko alam ito kung sabi kasi if you run in a strange land through a geometric hindi ko alam to eh. Ano ba to? So, mamaya pagdating ni boss tatanong ko nga to. Iraran nga natin yan. Pero sabi niya rito, ang lalabas daw, XRP gold standard. Coincidence or is XRP about to integrated into X? Time will tell, but this could change everything. Ayan, mga Lodi, na. Ito pala yun. Yan natin.
Strange. Asan dito yun? Ay, alam nyo ba? Ito. Alam nyo ba, mga Lodi, yung mga post sa X, meron nandito. Meron na yan, no? No, pag pupunta kayo sa home, halimbawa ito sa home. Ayan si Stephen Crypto nag-post. Meron na may kita dito na logo ng Grok. I-explain niya kung ano yung post na yon. So ayan natin. Umpisahan natin dito. Ngayon ko lang 'to gagawin So ito, explain this post. So pupunta natin. So dito. Sabi dito mga Lodi, the term Grok originates from Robert A. Heinlein's 1961 science fictional novel, Stranger in a Strange Land, where it described a Martian concept of deep initiative, understanding, later adapt as the name of for AI's AI chatbot developed by Elon Musk. The post referenced Gematria Calculator, a tool used to find hidden numerical values in words, suggesting that Stranger in a Strange Land decode to XRP gold standard, hinting at a potential connection between AI's Grok X and cryptocurrency XRP. XRP, associated with Ripple Labs, is a cryptocurrency current price at $2.31, with ongoing legal battles with SEC over its classification as a security, which adds context sa speculation about its interrogation with X. No? So, ayun na nga, mga Lodi, pag niran mo siya sa pag niran mo siya sa Gematria Calculator, lalabas XRP Gold Standard. Uy, nako. Sa tingin niyo ba magiging yung XRP magiging gold standard natin, mga idol? Gravities naman 'yan. Ano sa tingin niyo, mga Lodi, no? Hint ba 'yan? Kasi sabi niya dito, dropping hidden clue about XRP. So, ayan hindi ko ako mga Lodi, mamaya na tapusin na muna natin. Ito importante to. Taragis yan, mabigat to. Sa tingin nyo, pag dinrap to, anong mangyayari sa US? US government to release Jeffrey Epstein flight logs and a lot of names tomorrow. So, anytime now, ewan ko kung ngayon to, mamayang gabi, idadrop yung mga list, no? Kung sino-sino yung mga kasabwat nito ni JE, mga Lodi, no? Alam nyo ba, mga Lods, maraming tao, maraming celebrity, yung mga mayayaman, medyo nag-aalisa na sila sa US nung nanalo si Trump. Kasi nga, sinabi ni Trump na ilalabas niya lahat yan. Pati yung kay Didi. Ilabas niya na rin. Diba? Pati yung kay Didi. Si Ellen DeGeneres nga, umalis na ng US diba? Mabigat na Mabigat na news to, mga idol. Kasi alam niyo naman, basta i-research nyo na lang sa YouTube, alam niyo na kung ano meron dyan. Mga Lord, sa tao na yan, no? Medyo matindi yung mga akusasyon dyan. Mga Lodi, mga makademonyohang gawain daw yung ginagawa niyang mga yan. No? So, tingnan na lang natin kung sino yung mga idol natin sa Celebrity Hollywood na kasama dyan. Pero, hulaan ko malamang wala dyan si Keanu Reeves. Kasi si Keanu Reeves mabait yun Tropa ko yun Keanu Reeves. Yung sa tingin kong wala dyan Sino pa ba? Si Mr. Bean. Ayan, mga wala yan. Mga hindi gumagawa naman sa mga yun sa tingin ko Diba? So, ayan. Kayo. Sino mga sa tingin nyong wala sa list neto, mga idol, no? Kasi ang dami. Excuse me. Ang daming ang daming sinabot diyan mga lods ng mga sikat at mayamang tao, mga Hollywood celebrity. 'Di ba? Malamang si Tom Cruise wala din diyan. Kasi may religion na kakaiba Diba? So ayun. Tapos ito naman, ito na mga lodi, kasi kahapon o kagabi ata in-announce na close its investigation to Gemini, yung SEC, no? SEC has closed its investigation to Gemini, says co-founder Winklevoss. No, ayan. So, ang dami nang na-close, mga lodi, no? Yung sa Coinbase, yung sa Binance, yung sa Gemini, di ba? So, ang dami ng mga kaso, ng mga crypto case na dinadrop na ng SEC, no? So, ang pinaka-importanting hinihintay yung unang-unang kinasuhan, yung unang-unang lumaban. Di ba? Ayun dapat yung unang-unang desisyonan mga idol which is yung
Ripple o yung XRP. Pero sabi dito mga Lodi, sources and insiders close to the Trump administration saying that XRP versus SEC, dapat Ripple to, hindi XRP Ripple versus SEC will be announced to be over before weekend, no? Sana nga, mga Lodi, ito na yung bangon, no? Once na in-announce to, kahit na maraming nagde-drop na, maraming coins yung mga nagde-drop or something, baka XRP yung mag-lead ng pag-pump, no? Ng mga altcoins. Altcoin season na. Mga Lodi, ano sa tingin nyo? Oh, so, ayan. Oh, tapos ito na, nagde-drop na ulit yung pay, oh. Sasabihin ng iba dyan, dapat, ayan na, pabagsak na yan. Scam talaga yan eh. Parang ganito. Diba? O sa tingin nyo, ha? Sabi ko sa inyo, hanggat hindi pa nalilisto sa mga major crypto exchange tulad ng Binance, Coinbase, may chance pa to na lumipad. Bukod sa project na ginagawa mismo ng mga developers nila, kung meron man, di ko alam. No? Pero, isa sa mga binabantayan ko dito, kaya hindi ko pa siya tinitake profit. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko na i-take profit to eh. Kaya lang, baka ma-missed ko yung biglang ilist sila sa Binance, tapos ilist sila sa Coinbase, lumipad. Sayang, hindi ako nakasabay dun. Diba? So, iniintay ko pa yung chance na yon. Kasi nga sabi nila 27, pero syempre, mas advanced tayong timeline natin eh. So, hindi natin alam kung mamayang, hindi ako sure eh. No, kasi chismis lang din naman yung ilist sila sa Binance. Pero kung sakali man na magkatotoo yun, isa yun sa dahilan kung ba't medyo aangat pa siguro yung Picoins, mga Lodi. Ayun lang sa tingin ko ha. Pwedeng mali tayo dyan, mga Lods. No? So, grabe yung mga news natin, di ba? So, sige. Basa-basa tayo ng malulupit na comment nyo, mga idol. No? O, ayan. Video. Sinong nag-champion? No, nag-champion. Parang hanggang ngayon, champion pa rin yung yung paya. No? Yan. Uy, itong mga Dora na to, tinatanggal ko to kasi bot eh. Ang inang Dora 77 na to. Bye, lalampasan na lang muna natin yan. No? Basa-basa na tayo. Si Ivana. O yan, shoutout sa iyo. Si Yads. Woka, Lodi pa-help po, nag-try po kasi akong mag-trade sa BitGet. Nakapag-deposit na po ako ng $5. Nasa asset na po siya. Kaso, nag-trade na ako para bumili ng pipe, 0 USDT. Ilipat mo siya sa spot. No, hindi ko alam. Tignan mo kasi kung nasan siya. Halimbawa dito. Kasi may mga ganyan yan, mga Lodi. Kunyari, pag tinignan mo sa asset, andito naman lahat, di ba? Andito naman lahat pero pag tinignan mo sa spot, may kita mo yung mga nasa spot. Ito yung nasa spot ko eh. Sa margin, may kita mo, wala. Pag ito sa futures, wala. Sa bots, wala. Sa earn, wala. So, tignan mo kung nasan siya dito, mga idol. No? Once na nakita mo siya, kasi sa akin, nasa spot eh. So, ita-transfer mo lang siya sa spot. Parang ganito. I-convert. Saan ba yun? Yan, transfer. May kita mo yan, transfer, di ba? Kung nasan siya, halimbawa, nandito siya sa margin. From margin, from margin to spot. Kailangan ilagay mo siya sa spot. Idol, no? Dapat nasa spot siya. Ayun yung sagot ko sa'yo, okay? Yan, good luck sa'yo. Tumaas na siya, boss. Yan, si Orlando, shoutout sa'yo. Si Roland, shoutout sa'yo. Si Perfume, Hasan. Ano yan? Kala ko yung salita ito eh. Dora the Explorer pala to. Baka maunahan pa ni Pi si XRP. Okay. Yung presyo, mga Lodi, pwede siguro, no? Ayan. I believe Pi bibilhin ng BlackRock. Balikan nyo tong comment ko. Waga na si Bartolomeo. Bartolomeo. Pwede. Hindi naman natin tinatanggal yung posibilidad na yan. Umangat yung Pi kasi maburn yung mga unverified balance na Pi na di pa nakapag-KYC. Nalock pa naman sa akin. Oo nga, sa akin may may bilang na yung sa akin, mga Lodi. So, ang tawag dito, ang migrated ko lang, siguro 200 plus lang na Pi. 1.5 yun. So, may 1.3 sa akin na mabiburn. May 1.3 na hindi ko makukuha. Parang ganun, no? Sayang yun, no? Tayo na, 1.3. Isipin nyo kung magkano yun, no? Kung makukuha natin. Pero syempre, hindi nga siya na, siguro yung mga na gumamit ng link ko, hindi rin sila nagpamine, no?
So, mag-mine na kasi kayo, taragis yan. No? Hindi, pero okay lang yung yaman na. Hindi ko na masyadong iniisip yun, yung sa cellphone ko na pay. Mas iniisip ko yung pay ko dito. Pero kung mababalik man kung mapapakinabangan ko man yun, okay na lang, okay din, salamat. Pero kung hindi, okay lang. No, marami naman tayong crypto na hawak mga lodi. Ganun lang ako, hindi ko masyadong, yung iba kasi nagiging 'di ba? Yung baga talagang nagmamahal sila ng mga coins. So, ako hindi ganoon. Pwedeng ganun kayo, pero ako hindi, no? So, ganun lang po 'yun, mga lodi, no? 1.3 yung nasa, 1.5 yung nasa akin, tas 200 lang yung nasa gitna. Yung migrated ba nakalagay sa gitna? Di ba ano yun? Tatlo yun? Kalimutan ko na. Basta tatlo yun eh. 200 lang yun nandito, tas yun nandito, wala pang laman. Kaya hindi ko malipat kasi may number 9 pa ako na KYC na hindi ko na verified, na hinihintay ko na lang. So, ayun. Ayun yung ano sa akin. Pero si boss, si boss na pakinabangan niyo sa kanya. Ako hindi. Taragis kasi, nagkamali ako. O, ayun. Laos na yung XRP bossing. Sabi nito. Umangat yun. Ayan pala. Oh. So, ayan. Laos na daw. Sabi ni would you think you are? Oh. Ayan. Si Sampacto. Oh, nasabog na itong pay. Oh. Congress ba yan, Boss Jebs? Sabi, yung ano sa akin, nagbabayad. Hindi, huwag ko na sabihin. Pag na-trigger ako, baka sabihin ko. Natural lang yan, bababa, tataas. Pag puro baba o taas yan, isang planet meron nun. Oh, yun daw. Si Tom Side, si Another, Another Akal. Oh, $2 na nga ngayon, boss. Oh, ayan, oh. 2 point na si Pi. Ewan ko kung bakit marami nag-i-invest sa Pi, walang Pi Day. March 14. Anong masabi mo dito, boss? Galing mismo sa core team ng CEO. Hindi ko, ano ba sa... Hindi ko na ano yan eh. Mamaya na lang. Si Exanity. Si Joms. Sa mga pioneers, congrats. Maraming salamat kayo, Jeff. Mas solid talaga vlog mo compare sa iba. Kompletos, Recados, sa madaming kalaman na need namin. O, ayan, sabi ni Joms. J. Canoy, isang NMAX na. Uy, grabe, isang NMAX na, idol. Malupit ka na niyan, ha. Mag 1 week pa lang si Pi pero mukhang ma-reach na niya yung approximate numerical value na TERT. Oh, pwede. Pwede mga lodi. Sabi ni Jair Land. Oh, Nuguera. Vincent Bayabay, 12 Pi lang, mayaman ka na in the future, manifesting lang. Oh, yan. Hanggat mura pa. Hindi, kasi ako, hindi ko naman kayo pwedeng sabihin na mag-buy kayo or something ng Pi, no? Kasi iba-iba tayong opinion dyan. Ako kasi trader ako. So, yung iba kasi, parang nagiging emotional sila pagdating sa mga coins. Medyo mali kasi yung ganun, mga lods eh. Para sa akin lang, kasi kung maging emotional ka sa bawat coins, may stress ka niyan. Ang daming coins eh. Ako, ang daming kong coins na hawak. Diba? Pero kung ako kasi bilang isang trader, holders, nagbodegeggers, no? Doon lang tayo sa pwede tayo mag-profit. Pwede na nating ibenta pag happy na tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, may bala ko na ibenta to. Kaya lang, hinihintay ko yung Binance. I-accept sila sa Binance. Once na mangyari yon, lumipad man o hindi, benta tayo. Take profit tayo, mga lods. No? Ano lang tayo, yung practical lang. Huwag kayo masyadong mag-emotional, mga lodi. Medyo masama sa loob yan. Tama nga, hula mo boss, tinagos yung $2, Pi, ayaw paawat sa pagtaas. Siguro nagre-ready na sila magpondo kasi mukhang tuloy na bukas malit sa Binance, Pi. Hi sa mga haters ng Pi, parang napilitan bumili kahit ayaw. Ayan. Sabi ni, ay ba na ba? Oh. Nag-subscribe ako sa iyo kasi about Pi. Thank you for the details. I'm pioneer of Pi. Oh, ayan. Si Mark Eugene Palmaria. O, shoutout sa iyo, idol. Nasaan ka ba? Parang kang nasa Saudi, Dubai, UAE. Ano ba yan? Ano ka? Si Jerry Beneventura, idol. Shoutout sa iyo palagi. Si King Louis, Pi to the Moon, nasa 2.2 na. Sabi ni idol. Si Juice PTB, 129 na boss. Alin? Pesos. O, ayan. O, si Kebs Flav. O, ayan. O, Pi Army. ang daming masayang mga idol natin ha. Kapresyo na ni Pi si XRP boss. Grabe, naaway niyo na XRP ko. Huwag niyo ayaw niyo XRP natin. Love natin yan eh. Si Jong Bayray. Ayan, si Random Trip, shoutout sa'yo.
Tama si Sir. Tama yun, Sir. Di mo tinanggap mag-content ng about sa politics. Oo. Medyo baka makasuhan tayo eh. Iba pa naman tayo magsalita. Pero sabi nila may script daw eh. Kaya ayoko nang ganun eh. Bibigyan daw ng script. Sabi ko, ayoko nun. Tsaka ayoko sa'yo. Sabi ko, ayoko dun sa nag-aano sa akin eh. For me, something sa Pi Network, Lods, alam ko, ramdam din ng iba yon. Oh, sabi ni Idol. Si Ben Hor. Ayan, si Ben Hor. Ayan, si Aimee LC Sortel. Ayan, shoutout. Assassin's Creed, 122 pesos na. Pi ngayon. Oh, ayan, sarap daw oh. Si J. Beer, shoutout sa iyo. Si Roderick Dancing. Tama, boss. Crypto na lang, wag na politics. So nga. Boss Jem, pa-shoutout from Bukidnon. O, si J-Boy, Sumalinog. Shoutout sa'yo from Bukidnon. Dahil bang bukid dyan? Sa Bukidnon. Jeffrey Cristobal. Si Sub Dude Production. O, ayan o. Ayan. Dami natutuwa. Si John Mark, si Hardy. Si Ron. Ayan, Pinoy Tips. Good vibes, nakaka-relax manood sa video, balita mo. Dapat pagka ganyan, mga Lodi, nasasayahan kayo sa video ko. Yung mga video ko na hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yun. Maganda din yun. Parang ganito lang din yun. I-review nyo yung mga dati kong video. Ganun lang din yun. Boss, ingat sa March 12, ang simula ng Tarif March 6 SEC meeting. So, ayan. Ayun yung mga inaabangan na. Alam nyo, kahit ano pa yan, basta ma-drop lang yung kaso ng XRP, masaya na ako. Mga Lodi. Pi yung bibilhin ng BlackRock, Idol. Oy, wag kayo masyado mag-ano, hindi natin alam. Baka sabihin ng iba, sinasabi natin, si Jibril sinasabing bibili ng BlackRock, yung payo. Wala akong sinasabing gano'n, nagjo-joke lang tayo ha. Sol, Sui, Jupiter ba yan? Ondo XRP render near protocol, sabi ni Jonathan Marigsa. O, ayan. Pag nanalo ako sa Pi, bibili ako ng XRP. Kasabay lagi ni BTC sa bull market sa XRP kahit pag-aralan yung chart ng 2018-2021. No, nagutom kasi si BlackRock kaya bumili sila ng tinapay. Ayan, daming comment ni Jonathan Sarapan ka, Idol Ayan, pag na-list niya sa Binance, hinihintay natin. Nanalo ako nung January sa Solana by the Deep. Ayan, bumaba ngayon Solana. Tinapay to the moon. Bilhin nyo lahat ng Pi sa exchange, walang magbinta under 3. Wala na, wag mo na ipilit to. Sa Toy, wag mo na ipilit 'yan, Hindi siguro mangyayari man 'yan, matagal na panahon pa. Pero dadaan muna tayo sa magkano ba ngayon? $2. Dadaan muna tayo sa $5, $10, $15. Masaya na yung mga tao doon. Ito lang yung lagi mong nilalaban. Mali naman talaga yan Mga Lods pwedeng mangyari yan siguro. Grabe na yan Tangin mataas pa sa Bitcoin. Pwede mangyari yan pero hindi ngayong panahon na to siguro. Hindi ako sure pero maliit na chances kung ano man yung gagawin ng developers nila na himala. Pwede. Pero maliit lang yung chance niyan. Pero huwag mo na ipilit yan kasi yung mga tatanungin ko kayo sa tingin nyo ba, kapag nag $100 yung Pi, malungkot pa rin yung mga pioneers ng Pi? Baka nga pag nag $10, $20 yung Pi, sobrang sena namin. Isama na ako dun sobrang sena nila, sobrang sena natin kasi may mga Pi tayo, panalo na tayo. Profit is profit. Diba? Pero kung, kunyari, nag $100 na yung Pi, tas ikaw pa rin, hindi naman pala $300. Yan, anong utak mo? Diba? Talas ng bola yung utak mo. Talas ng bola. Bulak na lang. Lipad na. Si Joem Ledo. King Shang Sheng. Idol prediction ng Pi Network, ilang digits. Gusto ko sana nga umentry pero pataas ng pataas kasi. Ngayon. Ganyan talaga. Pero tandaan nyo walang laging pataas. Tulad nito. Ayan, makita nyo, pataas. Pero nakita nyo, nag-drop, diba? So, ito yung mga chance na pwede kayong binibigyan kayo ng chance bumili. Ayan, ito, nag-drop dito. Dito din, nag-drop. Lagi kayong bibigyan niya ng chance, mga Lodi, para makahabol. Ayun lang yung sa akin, Pero, may chance din na bumili kayo dito, tas biglang nag-drop pa. Kaya nga may tinatawag na DCA, Kunyari dito,
O bumili kayo, tapos nag-drop pa, kailangan may pambili ulit kayo dito. Tapos nag-drop pa, bili ulit kayo dito. Para once na tumaas na siya, panalo na yung nabili nyo dito. Malampasan nyo yung dito, panalo na yung nabili nyo dito. So, ang abangan nyo na lang na nabawi yung nandito. So, kanya-kanyang diskarte yan. No? Lodi angat si Pi Network kasi ilalabas sa Binance. So, yan, hindi natin sure. Ito talaga ang taon ng Stellar Idol. Hindi lang si Elon, kundi yung Pi mismo merong partnership sa Stellar Protocol. Paisa-isa, nabubuo ang puzzle. Sabi nga ni Bill Clinton. Nagtatagalog ka na pala, Mr. President. No? So, ayan, sabi ni Bill Clinton. Idol, as naman about sa futures trading, ano ba kaibahan ng cross? Kapag sa futures, mga Lodi, halimbawa dito, kapag naka-isolated ka, kung ano lang yung nilagay mo, halimbawa, ang trade mo lang, $50. No? Pag naubos yung $50, yun na yun. Yun na yun, no? Pero kung halimbawa, meron kang $100, tapos inano mo dito, $50. So, dami. Kung pag naubos na yun, dito naman siya, kukuha siya, mga Lodi, no? So, baka maubos, no? May magandang diskarte kasi doon mga Lodi sa cross, sa totoo lang. Kaya nilagay yung cross tsaka isolated. Kasi may mga maganda rin na diskarte pag naka-cross ka, depende rin sa'yo yun. Alam ko, pag sa mga pag mga position trader, naka-cross sila, lalo na kapag yung long term sila mag-hold nung yung position nila na yun. Usually, mga naka-cross yung mga yun, mga loads, no? Tas mababa lang yung leverage. Pero sa mga isolated, usually, nakikita kong ginagamit to sa mga high leverage, tapos mga scalping. Ayan, usually ganyan. No? So, pag-aralan mo, maraming yan, sa YouTube. Ganyan lang yung alam ko, no? Binigyan lang kita ng konting clue. Muntik na kanina, sabi ni Idol Rob Santos, si The Critics, Paldo, Rapsa, o ayan. Vince the Runday, ayan. What's DCA? Dollar cost average. Pero syempre nasa Pilipinas ka, peso cost average ka. Ayun yun. Yung mas maganda na maglagawa ka ng schedule ng DCA mo sabi natin nga every week maglalagay ka kung ano man yung position, ano man itsura ng chart o ng presyo, maglalagay ka. Ganun, no? Ang chismis na may sense at lagi kong inaabangan si kahit ano by Onad. Ayun si Idol. Salamat, Idol. Jab, sana bumagsak pa hanggang 0.50 ang XCXRP para pati kapitbahay kong Marites, isang lako na. Alam nyo, ganito yung nangyayari dyan mga Lodi. Yung iba dyan nagiging sutoy din mag-isip talaga. Ako, pag bumagsak talaga, bumibili ako. Yung iba kasi, depende yan sa project Kung may tiwala ka talaga sa coin, alam mo yung gagawin mo. Bibigyan ko na lang kayo halimbawa lang ito, XRP, no? Dito ka nakabili, mga idol, no? Tapos lumipad dito. Yung iba sasabihin, ang taas na XRP, sana bumaba pa siya para makabili ako. Pero once na bumaba naman, sasabihin ng iba, ayan na, pababa na, scam na. Sabi ko na nga ba, scam no? Tama lang na hindi ako bumili. Tapos biglang lumipad ulit. Sabihin naman ng iba, tangina, sana bumili na ako nun. Hindi kasi ako bumili, kala ako scam Di ba? Sana bumaba ulit para makabili ako. Tapos biglang nalaglag ulit dito. Ang isipin nila, imbis na bumili, sabihin niya, sabi ko na nga ba, tama yung nala ako, scam talaga yun. Tama lang na hindi ako bumili dati. Ganun yung nangyayari. No? So yung mga rumi-request dito na sana bumaba ulit, sana bumagsak ng ganito. Pero sa tingin mo ba, pag bumagsak siya ng simula $2 to 0.50, kaya mo bang bumili? O magkakaroon ka na rin ng fear na baka wala na yan, hindi na ako bibili niyan, wala na yung XRP na yan. Ganun yung nangyayari, mga Lodi, no? Lalo na kapag bago ka sa crypto, ganun yung isipin mo, panic sell, panic, ganyan, no? Yun na yun So, kung matagal ka na, alam mo na yun, lalo na kung yung project, alam mo na may tira, no? Yung project, alam mo na talagang maganda, talagang hihilingin mo na bumagsak siya ng konti para makabili ka. Ganun lang yun. Sabi nga, dip is a gift. Ayun. Hold lang. Yung mga naging billionaire sa crypto, sila yung nag-hold to 5 to 10 years. Kaya wag magpanik, wag gumaya.
sa mga buy high, sell low. Ayan. Tama naman sinabi ni Aaron Promar. No? Ako kasi meron akong pang hold ng 10 years, meron akong pang trade. No, ganun para hindi ako naboboring sa hold lang ng ilang taon. So, nagte-trade din tayo kaya pinag-aralan natin yung trading mga lods, no, para medyo enjoy pa rin yung journey natin sa crypto, di ba? Pero meron tayong mga pang hold talaga na pang pamana ko na sa mga anak ko. Yun, itong ano na to, sa inyo na yan. No, kahit na magwaldas-waldas na ako dito, basta meron na kayo dyan. After 10 years, 15 years, magkano na yung coins na ininvest ko para sa inyo? Di ganun lang yun eh. Di porket madaming protesta mali na ginagawa nila Trump. Normal na madaming protesta lalo na sa madami silang pinutulan ng sungay. Mas madami supporter ni Trump kaya nga siya yung nanalo. Look, sa previous date, especially 2021 bull run na para maintindihan nyo kung yung market Feb 2028, 2021 till nung last drop 43K. Then pagpasok ng March, nagtuloy-tuloy. Pwede din magkaparehas mangyari pero di malabong magkahawig yan lalo na if alam mo yung cycle. Tama yan si Crypto Budol mga lodi. Sabi nga nila, hindi siya magiging identical yung chart pero magra-rhyme. No? Magka-rhyme yan. Halos. Halos magkamuka. Hindi man identical pero parang halos magkamuka sila. Ganon. No? So kung babasahin nyo yung chart, makikita nyo yan. Present idol, sabi ni Joseph Berdin. Oy, sino yan? Si Jean? Yung profile mo pala, si Jean ha? Si Jean Saburit. si Jean kasama. Si Jean kasama yan. Si Jean Saburit eh. Si Best Buddy. Daddy pala. Tingin ko malaki ang potential ni Pi this bull market pero malaki din bagsak niyan na ngayong bear market. Abang na lang ako sa Pi sa bear market. Congratulations sa mga Pi community. Medyo matagal pa yan. Tataas pa yan. Tingin ko. Pero, so ito yung mga opinion nyo dito. Pwedeng mangyari, no? Pwede rin hindi mangyari. Pero dahil bull run nga ngayon, pwedeng mangyari. Hindi natin alam. Yung chances medyo 50-50, 60-40, 30-70. So nasa inyo yan kung ano. Si Soldic, hold ko HBAR, XLM, XRP, BTC, Ethereum at Ondo. So congrats agad sa'yo, Idol. Junel Lael, shoutout sa'yo. Ban by G video, champion sana hanggang dulo, Lodi. Random viral video, hindi pa verify yan lahat. Why would you compare a cryptocurrency to a verified one? Mukhang agad si Idol sa atin na? At ano ba kaya ng blockchain na yan? Can it adapt a hyper ledger fabric kung saan ang decentralized, sinicentralized? Dahil importante yan sa mga establishment. Tinanong mo, ibig sabihin hindi mo alam. Paano kung kaya nila? Paano kung hindi? Di ba? 50-50. Kung di capable yan, wala din gamit yan. Paano kung capable? Besides kaya nga naghahanap ng friendly environment ng blockchain para di magamit masyado ng energy that can cause carbon footprint. Kaya nga pinalitan ang proof of work at na invento ang proof of stake dito. Dahil dito ay carbon footprint friendly na. Ayan. Idol, kung ayaw mo, di wag kang bumili. Ganun lang yun. Dahil mo sinasabi. Dahil mong inaaway eh. Diba? Hindi, nagtatanong lang naman si Idol. Pero kung ayaw mo, ganun lang yun. Don't buy, don't trade. Hayaan mo na lang. Diba? Hayaan mo yung iba na mag-enjoy. Sila nag-enjoy sila eh. Diba? Ba't pinipigilan mo sila? Taga-Pilipinas ka ba na local ano? Ano ba yung sabalita dito? Local player ka ba ng ng gobyerno ng Pilipinas? O yung mga company pumipigil? May interesting bukas Lods listing ng Binance yung Pi sana nga malist no? Lods, sino po managot sa BTC? Hindi ako uy, huwag mo akong sisihin dyan hindi ko alam. Maraming speculation dyan Idol Si Jennifer, shoutout sa'yo. Wala pa nga nasa US. Pag nailabas na kanila malalaman talaga natin kung gaano kataas yan. Thanks for the news update, Lodi and Pi Network to the moon, sabi ni Idol. Proylan.
Jer Loren, lalo umangat si Pai Lodi ngayong alimaw na. O yan, nako. Pagkalis sa Binance, pinaka lowest $5 sabi ni Anton. Iba na ba? Mukhang legit nga mali sa Pai sa Binance Loads, kaso di pa ata bukas. Sana magkapakpak pa. O nga hindi natin sure kung ngayon, bukas o magpakailanman mga idol. Pero ayun yung inaabangan ko, no? So kahit na bumaba to, halimbawa bumalik siya dito. Ayan, bumalik siya dyan, no? Ay, sorry. Dulas yung kamay ko. Ayan. Bumalik siya dito. Ayan, no? Tapos sasabihin sa akin, wala na, ba't di mo binenta? Syunga-syunga mo at binenta mo na. So, ang plano ko, at sasabihin ko sa inyo mga lods, ang plano ko, once na mali siya sa Binance, may chance na ibenta ko siya. No? Ganun, may chance na ibenta ko siya. Doon ko siya didesisyonan. Pero ngayon, parang wala. Okay naman sa akin si Pai na nandyan lang siya sa portfolio ko. Kahit umabot pa ng ilang taon yan dyan, walang problema sa akin. Mga lods, no? So, hindi lang naman Pai yung hawak ko na coins. Marami rin akong hawak. So, etong Pai, ayun yung condition ko sa kanya. Once na mali siya sa Binance, pwede ako mag-take profit tas mag-abang ulit ng drop. Ganun. Pero hanggat di siya na-release, dyan lang siya. Okay lang ako dyan. Walang problema. Ganun lang. Salad Channel. Ang Stellar ang gagamitin ni Pi Network, kaya pinapakita ni Elon Musk ang logo ng XLM. O, yan. Mga DDS lang nag-o-offer, boss, para manira. Uy, mali ka dyan. Paano kung mali ka? Baliktad ka, idol. Paano kung mali ka? Naku, na-brainwash ka na ba? No, ayan ha. Hindi kasi, no? So, hindi DDS yung nag-offer sa akin. No? Kabaliktaran. Mga Lodi. So, sorry, mali ka, pogi at masarap. Di ba umamin na nga si Makagago na binabayaran dyan? Di ba? Ba't di nyo ba alam yun? Oh. Grabe naman kayo. Huwag na kayo magbulag-bulagan, mga idol. Laking tandaan nyo na eh. Yung mga napapansin ko sa mga tawag dito, mga panatiko ng mga politiko, wala na silang wala nang parang nabubulag na sila. Basta yun na yung doon sila. Hindi na sila tumitingin ng ibang opinyon, ng ibang sitwasyon. Basta kung ano yun, tas may magpipid sa kanila ng ganito, yun na yun, paniniwalaan agad nila, mga Lodi, no? So, nasa inyo naman yan, mga Lodi, buhay nyo yan eh. Tutusin, wala namang pakialam sa atin yung mga yun. Ginagamit lang tayo ng mga yun. Kaya wag kayo masyadong panatiko, mga Lodi. Kasi sa sobrang panatiko nyo sa isang tao, minsan nakakalimutan nyo ng magpakatao. Panis. Clip that, man. Parang rapper ah. No, ayun. Ha? Ayan, huwag tayong ganun. Naku, wala naman akong inaano sa mga yan eh. Wala akong pinapanigan dyan, mga Lodi. So, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi natalo sa trade. Fasting ka muna, idol. Takti yan, oh. Si Skylab, ayan. Bumabawi na ulit ang market. Congrats agad sa ating mga nakabili sa baba kahit konti goods na. Kailan kaya ulit ang drop? So, ayan na. Binagbigyan ka na, idol. Mabilisan lang. May translator na yung video mo. Anong translator, idol? Paano yun? Paano ko malalaman yun? Mamaya na nga, baka mawala na yun. Anong translator? Pwede nang i-Englishin? Maging iba yung boses ko? Ganon? Maging English yung boses ko? O, sa subtitle lang. Baka maunahan pa ni Pi si XRP, mag $6. Okay. Joseph, si Bonas Pera yun Joseph Tugade. Coach, pwede na ba mag-spot sa Pi? Pwede na, idol. Asan na ba? Pi to eh. Spot nga to eh. May futures na nga yung Pi eh. Futures pala to. O yan, may futures na nga. Hanggang, leverage mo hanggang times 50. Times 50x. Pwede na. Kung pwede na sa futures, malamang nauna yung spot dyan. Spot talaga. Meron yun. Goods na kaya bumili loads ng XRP now, lumalagpak eh. Pag goods na, sa tingin mo, sa akin pag bumababa, ayun yung chance na bumibili. No? Kaya nga, buy low. Diba? Loads, uulitin ni XRP ginawa ng 2017-2018 prediction ko sa XRP 20 to 30 per XRP. So, sana nga, si Everybody Happy tsaka si Tiang Kalika. Yan. Sino pa ba isa? Si Joseph. Yan.
Shoutout Lods, kudos, tama yan. Wag mo benta dignidad mo sa mga politics eme. Saka sa mga sugal-sugal, keep it up Lods. Sakto, nakabili din Tangem. Waiting na sa Pi Network sa Binance. So, ayan. Oh. Si JC. Daily ako sa channel mo, Jeblo, thank you. Ayan, si Business for All, shoutout sa'yo. Si Siggy Stardust, confirm si IP saka si Pai, mag-asawa. Mag-asawa? Sabi naman yun. Si Jose Hingpit. Boss Jeb, okay pa ba ang Bybit? Hindi ako sure eh. Idol eh. Sa BitGet kasi ako eh. BitGet ka na lang. Diyan yung link ko. Lahat si Boss Robo kagabi. Hindi ko kasi napanood eh. Si Airmaster, Jmar Tokuyas. Ayan. Si Joms, number 11 ng Pi sa Crypto Bubble, idol. Pero sa CoinGecko, wala siya eh. Misteryoso Pi Network Loads, lagi akong nakaabang sa post mo, sabi ni everybody. Daily Bible Verse, shoutout sa'yo. Rosar TV, salamat sa Pi. May port na ako, Sanderport. Mark Anthony Sugwa, tiwala lang, Bullrun Papaldo ang maghihintay. Yan. Si King, shoutout sa'yo. Si Hakit Hag, shoutout sa'yo. Si EJ Cantilep, ayan. Lupit nung Pai, Umaareba. Ayan. Si Sebede, Archie Lim, sino ba yung Archie Lim? Hindi ko kasi napapanood yun, mga lodi. Ayaw niya ba sa Pai? Okay lang yung opinion niya yun eh. Respect lang natin yung mga opinion ng iba. Huwag natin sila awayin, di ba? Si Road to Tuna si Pai, ayan. Joseph Ayunting, merong XRP Healthcare Boss, may AI app at di ko kasi alam to mga lodi. No? O kami dito sa Sakuragawa, Japan, mga XRP holder since pandemic. Joseph Ayunting, shoutout sa iyo at sa mga taga Sakuragawa, Japan. No? Andiyan ba yung yung Sakura tree? Tama ba 'yon? Yung mga kulay pink na puno, na dahon, na bulaklak. Ano ba tawag doon? Yan, shoutout sa inyo. Alam nyo, pag tayo is pumaldo sa ngayong bull market, unang-unang yan, bansa na pupuntahan ko, Japan. No? Maganda daw diyan eh. Iba yung pumasok. Sabi ko sa ganda daw diyan, dahil blurred eh. Hindi, joke lang mga lods Maganda daw diyan sa Japan. Yan talaga unang bala kong puntahan namin, pamilya. Ako din, boss. Prediction ko, 3 digits si XRP. Sinabi ko na sa misis ko, ito araw-araw ko tinatanong kung tumaas na ba. Hindi pa eh. Bumili, si Chris Pogi. Just enough. Bumili ako XRP dati, 30 plus pa lang price niya. Kaso 1K lang. 33 XRP lang tuloy. Dapat pala dinamihan ko na, sabi ni Idol. No? Nako, Lods, kahit $10 hindi kaya kasi nga overbought na. Alin ba yan? Yung Pi o yung XRP? Hindi na papasok. Mga pro-investor dyan, mag-ingat naman sa pagsasalita. Eto, may paparinig ako sa iyo, Idol Kung sa XRP yan sinasabi mo, Lodi, na? Sa mga overbought, ganyan-ganyan, mga Lodi. Ako marunong ako tumingin ng chart. Marunong din ako sa baby lang. Pero pagdating sa XRP, hindi ako bumabase sa chart, mga Lodi. Pakinggan mo tong sinabi nito para sa iyo to. And another thing, if the events of the last couple of days haven't proved that anyone who's using a fucking chart for any of this is a goddamn idiot, nothing will. None of them predicted any of this. None of them did, and I've been telling it ever since I fucking started posting that all of them are retarded. They should never speak again. None of them ever should. Just talk about the fucking tech, what it's used for, and that we're waiting on the fucking law. It's all you gotta do, motherfucker. And another... Hindi ako yung sumagot sa'yo, Idol, MG Gaming, hindi ako yung sumagot sa'yo, Kaya, hindi ako mag-iingat. Mag-iingat daw ako sa pagsasalita, No? So, ayan. Ba't sinasabi ko bang bumili sila ng XRP, mga Lodi? Binabasa ko lang yung mga news, saka yung opinion ko sa XRP.
Lagi kong sinasabi na do your own research, di ba? Ganun lang yun, mga lods. No? Ngayon, kung ayaw mo sa XRP, di wag, ganun lang yun eh. Hindi naman ano yun, hindi naman pilitan yun eh. Hindi naman compulsory yun eh. Pero basta yun, at least nasagot ka ni Vincent, di ba? Ito pala yun. Kasi kaya pala sabi ko, ba't may isa pa akong news Ito pala yun, no? Yung inaano ko. Yung nabasa ko. Kasi nung nabasa ko yung comment mo, bigla ako naalala si Vincent. Yung sinabi niya yun, kaya sabi ko, ito yung video na ito, isasagot ko sa'yo. Yan. Idol, hold lang muna. Mga XRP Cardano for future, baka pwede nga ipamana sa mga anak. O yan. Kahit meron akong 3K Pi, wala din kwenta. Para sa akin yan. Tsaka isa pa, ilang beses na tayo nag-news na tungkol sa XRP na yung sa market cap is hindi importante sa kanya, no? Ngayon kung hindi ka pala nakikinig doon, hindi ko nakasalanan yun, ha. O ayan. Yun tayo sa tunay na may utility, no, dun pa lang eh. Alam na dapat yan eh. Labis, ayan, shoutout sa iyo, idol, no? Hindi na ba mapaglalaruan ng mga whales yung market at goodbye na ba sa mga scam coins, meme coins na biglang nagra-rug pull pag nagkaroon na tayo ng law, no? Regulation. Racist daw si Trump, sinabi ng cellphone. Marami namang camel ngayong araw, lalo na yung hindi ko na naman naalala yung camel na yun. Nalagis kasi, hindi naman kasi ako hindi ako pulahan eh. Kaya hindi ko naalala yung camel eh. Secret. Pero yun na yun eh, mga lodi. Hindi ko naman sa inaano. Pero, yaan nyo na. Hindi ko naman tinanggap eh. Na-accept mo na ata yung offer sa paninira sa politiko kay Jeblo. Si Bongbong ba yung pinapasira sa'yo? Baliktad ka eh. Baliktad ka, idol eh, no? Oh. Yun lang, baliktad. Paano yun? Baliktad ka, idol. Anong na-realize mo ngayon? Siyempre, hindi ka pa rin maniniwala. Isipin mo, di yun, wala ko yun. Panatiko ako eh. Ay, naman utak eh. Cardano Loads, 10 pieces lang nabili ko nung mababa pa. Si Dennis Cortez. Dami pa rin talagang mga sutoy. Trash talkin mo palagi mga sutoy, boss. Nagdagwis yan. Hindi, yaman sila. Masaya sila dyan eh. Alam nyo, lalo na sa mga ibang content creator, no? Wala na kasi yung ibang idol natin eh. Alam nyo ba yung ibang idol natin na mga content creator, napanghinaan sila kapag may mga trash talker sa kanila na nagko-comment. No? Ako simula nung Axie days, mga lodi, nung bumagsak yung Axie, nag-aalmusal ako ng trash talk sa mga comment dyan. Mga idol, pero pinapalaga natin yun, di ba? Kasi mga tanga-tanga yung mga yun eh. Yeah, so, yung mga yan, yung mga sama ng loob nila sa buhay nila, gusto nilang i-share sa iba. No? Kasi miserable na yung buhay nila, hindi nila kaya mag-isip ng maayos. Iaasa sila sa reaction ng content creator kung ano kayong reaction nito pag tinrash to ko to, ganyan. O, di ba? Ganun lang yun eh, pinapasa nila sa'yo. Pero sa akin, okay lang yun, mga lodi. Basta wag niyong isipin na pag naglalabas kayo ng opinion dito, is ibig sabihin, sasangayon agad ako sa inyo. Magkakaiba tayo ng nanay, so magkakaiba tayo ng ugali. Mga idol, no? So, lagi niyong tatandaan yan. Hindi ibig sabihin na nagbigay ka ng opinion, sang-ayon ako sa'yo. Hindi porkit na-offend ka, ibig sabihin, tama ka na. Di ba? Huwag kang sutoy. Ganun lang yun. Number 1 ang pay ngayon, araw, Lods. 94% inabot kayo na. Panalo yan si Idol Jeb kasi nakabili yan ng bottom. Ang kawawa yung nakabili sa top. Oh my God. Ba't bumibili pa ako ngayon ng XRP? Di ba? Sabi ko nga nung kahapon ba yun? Sabi ko, kung naniniwala ka sa project na tataas siya, ba't hindi ka bibili? Di ba? Halimbawa, ito. Ito, imagine na lang to. So, dito, halimbawa, XRP to. Nung nasa 0.5 yung XRP, bumibili ako dyan. Marami ako nabili. Diba? Yung kaya ko lang kasi mahirap lang kami. O yan. Tapos nung tumaas siya, nagdi-DCA ako dyan. Bili ako ng bili. Bakit? Kasi, naniniwala ako, nalilipad pa yung XRP dahil maganda yung project nila. Diba? Ngayon, kung bumili ka lang dito tapos hindi ka naniniwala, edi mag-take profit ka na. Di ba? Hindi yung mag-i-stay ka pa kung hindi ka naman pala naniniwala. Ako, kahit na nakabili ako dito, bumili rin ako sa ganito, bumili rin ako sa ganito, bumili rin ako sa taas, bumibili tayo. No. Paano yung sabi niya dito? Saan na yun? Yung nakabili sa taas, kawawa. Hindi kawawa din ako kasi bumibili rin ako sa top eh.
Di ba? So, ganun lang yun mga Lodi. Halatang halata yung bias nyo. Dapat hindi ganun. Ayun, tinatamaan na ata kayo sa mga paano natin sa Bitcoin ha. May mga Bitcoin ba kayo? Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ko inaaway yung Bitcoin. Real talk lang yun. Ngayon, kung nasasaktan kayo, doon kayo sa ibang channel. Ganun lang yun. Diba? Kamusta mga na-shake off? Wala na, laglag na. Hindi nagpapaawat si Pai. Ano na ba si Pai? Bumaba na naman ha. Ayun, dahil na, bumaba. Tapos, sumangat ulit. Itong ganda rin ng guhit ko dito. Ayan, di ba pagka guhit natin dyan, ito yung triangle na yan, inulit ko lang yun, tapos lumipad ulit eh. Ulitin ko kaya, para lumipad ulit. Kaya lang, iba na itsura eh. Ayun, si ano yun ha? Hindi ko na nabasa iba. Si MM Ramos, Machete, si GH, wala kasing Pi si Binance kaya hindi siya kasama sa mga nagdam. Pwede. Kombi, Bangbang, Pi halimaw na pagtatagal. Oh. Si Metalhead, wag mo na inisin. Lalo mga inggiterong sutoy, Lodi. Butik Jeblo, boss, natawa naman ako sa sinabi mong bibili BlackRock. Pwede naman dahil ginaan nyo, malit nyo Pwede naman, paano kung magulat tayo bumili. Pero hindi totoo yun. Wala tayong basihan doon No? Kami sa inyo, dinadaan lang natin sa biro yung mga ganun. Pero hindi siguro may chance, mga 0.5 o ganun. Cryptic message tawag sa ganun, idol. Ayan. Si Richard, tama ka idol. Even ibang currency analyst itong previous crash ay manipulated dahil tugma yung data ng analyst nila. Dahil sabi nga, last chance na ng mga whales kumita bago ma-implement ang crypto regulatory guidelines. O yun, di ba? Sabi sa inyo Tama kami ni Richard Tadino. Ganun pa man, idol, hold lang tayo ng mga ISO, yan coin dahil utility use nila. Tama. Di na ako makabili ng XRP idol, naka all in na kasi ako nung nasa 18 pesos pa lang last 2024, wala pang bili, naka-hold na lang waiting for Giga Run. Buti pa si idol, nakabili siya ng 18 pesos. Nakabili din ako niyan 18. Hindi ko alam, 7. Basta nung bumababa yung XRP nun, bumibili ako. Sabihin ko sana 13 pero hindi, naalala ko Cardano pala yun. Nakabili ako ng 13 pesos dati na Cardano. Dati pa yun. Pero tinake profit ko na yun. Pero nung tumaas yung Cardano, bumili rin ako, di ba? Kasi may target tayong date, di ba? Pagdating ng date na yun, kukunin ko na lahat yan. Ganun lang. Di ba? Yan na pala ng mga nagsasabing scam, takot sumubo kahit walang nilabas na pera. O sabi ni Jokes Journey. Si Zeb, congrats sa mga Pi Army. Sana mag $2. Natupad na yung request mo, idol. Kaya bumaba kasi nagsibili na sila ng Pi. Idol, pahingi po advicean maganda mag-hold ng coins kung cold wallet. Ano maganda? Maraming salamat. Advance. Sa cold wallet, meron tayong link dyan ng CryptoBilis, mga Lodi, sa baba ng ng description. Legit yung site na yan, legit yung bilihan niya, CryptoBilis, sa Pilipinas po yan. Pwede sila mag-deliver anywhere in the Philippines, mga Lodi. Andyan yung link natin ng CryptoBilis. Pili na lang kayo dyan, mga Lodi, ng gusto nyo na crypto wallet, o yung cold wallet, mga Lods, Sa crypto exchange naman, ang gamit natin, BitGet, nandyan din yung link natin. Ang payo ko, kung mga nasa 5 digits yung pera nyo, okay lang mag-trade sa BitGet. Pero pag mga nasa 6 digit na, mas advisable na ilagay nyo na siya sa cold wallet. Para hindi masakit. May nangyari sa Bybit, di ba? Isipin nyo yun Pero syempre, okay naman na sila Hindi ko lang alam kung, kasi dahil nga na-hack, syempre kung ikaw yung may pera doon, na papasok ka pa sa na-hack, kahit naayos na pero na-hack Siyempre, bilang parang safety lang, dito muna ako sa iba, parang ganun, Once maging okay na siguro sa mga sunod na panahon, pwedeng bumalik kung talagang diehard ka ng Bybit. Diba? Pero ako, BitGet lang ako Ganun lang, mga Lodi. Basta ako, na panaginipan ko, si Idol naman, puro panaginip na to. Number 1 XRP, number 2 Pi, tas BTC. Yan. Bukas kay Rocket ang Pi, sabi ni Jim,
Si Aldrenes, ayan, Pai ata binili nila, Lodi. Dinoy, yan, shoutout sa'yo. Spaglen Damper. Nalalapit na ang bear market, nire-ready na nila ang benta, tapos sabay lipat ng mga alts, mas mura ang presyo. XRP, tagabuhat mga Lodi, sabi ni Ronnie. Kanto Basketball, start na ng bear market mga chong. Ayan, yung mga nagsasabi na start na yung bear market, pwede na kayo mag-take profit. Diba? Tapos mag-short kayo ng trade. Ayun. Panalo kayo niyan kasi sa kahit naman sa bear market o sa bull market, kahit na bear market, pababa yan, magkakaroon pa ng dead cat bounce yan, gumaganon yan. Kahit pababa, no? May mga sundot pataas yan. Ganon din naman sa bull market. May pataas yan, pero may sundot pababa yan. Ganon. So, masarap mag-trade, di ba? Pag alam mo yung ginagawa mo. Panalo ka talaga, idol, watching from Dubai, sabi ni Seki Ramaldonado. Ayan. Just enough, hula ako, babagsak si BTC para bumili US para sa crypto reserve. Ito naman ang hula ko dyan. Sige, para for fairness naman, no? Sa BTC, mga Lodi, sa tingin ko, pwede maging crypto, reserve current, pwede sila Bitcoin reserve, pero yung mga pag-aari na mismo ng gobyerno na Bitcoin, meron na sila niyan eh. Kung ano lang yung nasa kanila, ayun na yung re-reserve nila. Sa tingin ko ayun lang yung re-reserve nila. Pero yung bibili pa sila, hindi na sila bibili. Sa tingin ko lang yun mga Lodi. Yung pag-aari na nila, sige ito, Bitcoin reserve natin to. Pero yung bibili pa sila, mag-a-adapt pa sila, mag-aano pa sila. Sa tingin ko hindi na. Kasi hindi lang naman BTC yung gawin nilang reserve eh. Marami pang ibang coins na US base. So malamang doon sila magpo-focus. Pero para hindi maging dahil maraming Bitcoin maxi, gagawin nila yon, reserve yung Bitcoin. Pero yung hawak lang nila. Yung mag-a-adapt pa sila, hindi na siguro. Ayun yung sa akin magalit na kayo, pero ayun yung sa opinion ko yun. Kung mali ako, di mali. Ganun lang yun eh. Ano maging maganda gawin sa rug pullers? Ibilad sa araw. Lagariin yung alulod. Ayun, parusa sa mga nag-rug pull. Yan, ang matindi yung IP, yung IP, no, na yan, hindi bumagsak. May hold ako dati yan eh. TP muna. Yan, si Idol na. Di bumaba si Pilots kasi Bybit. Bybit ata ang nagmanipulate. Pambawi. Ayun eh. Sino yun? Si Naskri, shoutout sa'yo, tsaka si Dens Cortez, no? 2K Pico, ayan, Idol, ang sarap niya na, di ba? Bal Corteza, shoutout Idol, watching from KSA. Ano yung KSA? Hindi ko alam yan, Kentucky sa, ano ba naisip ko eh. Nanghinayang talaga ako sa Pi. Di ako nakabili nung bumaba ng 0.7. May numbers yan, Idol. Rank 11, sabi ni Idol. Morning, Idol. Pi to the moon. Ayan, per, sabi ni Big. Si Roniel, XRP legit cult. Pi, not sure. XRP legit cult. Legit cult daw yung XRP. Yung Pi daw, hindi raw cult. Pi is Apple. Is my Pi. Ano? Cult daw yung XRP. Di okay lang yun, mga Lodi. Kung ipaka-profit ko naman yun, okay lang eh. Tawagin nyo akong cult. Diba? So, ayun, mga idol, no? So, grabe. Ang haba ng video natin, Tangin na haba. Ilan ba yung nyo? Ilan ba yung inyong comment? Hindi ko na malaya na basta binasa ko na lang. Kasi minsan, pag mga 200, di ko na binabasa dahil ang haba eh. So, 160 pala yung comment nyo. Taragis kayo. O, ayan. Kita-kits tayo bukas mga idol. Maraming salamat sa nanonood. Sana happy kayo sa ating video. Na-enjoy nyo yung video natin. Kahit pa paano, meron kayong mga natutunan na gets or something. Ano yun, bebe? Meron bot. Sana. Bot? Opo, yan. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa nanood mga Lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jablo. And do you know who else to subscribe? My mom!